Noong taong 2040, ang Tantalus Base ay itinayo sa Mars. Ang 8 astronaut ay gumagawa ng isang misyon upang mang-alap ng mga sample na tumatagal ng 6 na buwan at ngayon ang kanilang huling araw. Sa loob ng 19 na oras, ang spacecraft na Aurora ay darating mula sa Earth upang sunduin ang mga ito. Sa disyerto ng Martian ay nagmamaneho sina Vincent at Rebecca ng rover patungo sa isang lugar ng paghuhukay, nang napansin na may paparating na sandstorm. Pagdating nila doon ay tinawagan ni Vincent si Kim sa radyo para sabihin sa kanya na oras na para bumalik sa base, na nagpapaalala sa kanya na kailangan na nilang maghanda para umalis. Gayunpaman, hindi siya pinapansin ni Kim at patuloy na naghuhukay, desperado na makahanap ng magagandang sample. Habang naghihintay sila ay sinabi ni Vincent kay Rebecca na pagod na siya sa ugali ni Kim at hindi niya inaasahan ang 6 na buwan na paglalakbay pabalik sa Earth, kahit nasabik na siyang makauwi. Nang makasakay na si Kim sa rover, nagreklamo siya tungkol sa katotohanan na babalik sila nang walang maipakita dahil hindi sapat ang 6 na buwan para magawa ang anuman. Habang nagmamaneho sila pabalik, nakatanggap sila ng tawag mula kay Captain Charles, na humihimok sa kanila na magmadali dahil kailangan nila ng tulong sa pag-aayos ng linya ng kanilang mga komunikasyon sa Aurora. Sa base ay nagawa ni Richard na ibalik ang signal ngunit kailangan din na ayusin ng kuryente, na naging problema dahil sa bagyo. Samantala, hiniling ni Marco kay Charles na bumalik sa lugar ng paghuhukay dahil kailangan niyang ayusin ang nasira na sensor ng gamma. Nag-aalangan si Charles ngunit kalaunan ay pumayag din at sinabihan siyang isama din si Richard at bumalik bago magdilim. Nang dumating ang tatlo at nakita nilang umalis sina Marco at Richard, nagreklamo si Kim dahil hindi patas na napilitan siyang bumalik habang ang mga lalaki ay muling aalis. Habang papunta sa site ay nagulat si Richard nang malaman niyang nagsinungaling si Marco. Wala pala silang aayusin at sa halip ay kukunin ng sample na tinatawag na microscopic anomaly. Pagbalik sa base, inaayos ni Vincent ang aircon habang nakikipag-usap sa psychologist na si Robert. Napansin niya ang papalapit na trajectory ng Aurora at sa tingin niya ay para itong lasing na nagmamaneho. Samantala, tinitingnan ni Kim ang workstation ni Marco upang mahanap ang kanyang tunay na intensyon sa likod ng pagbalik nila at natuklasan ang isang imahe ng mga cavity sa isang bato. Itinuro ni Rebecca na ang mga cavity ay tila microbial boring, at nang tiningnan nila ang sample sa ilalim ng mikroskopyo, nakita nila ang mga palatandaan ng bacterial cell division. Ibig sabihin ay hindi totoo ang sinabi ni Marco dahil ayaw niyang ibahagi ang impormasyon. Galit na tumawag si Charles kina Richard at Marco upang ipahayag na ang lugar ng paghuhukay ay hindi na maaaring puntahan. Gayunpaman, sinabihan ni Marco si Richard na magpanggap na hindi niya narinig si Charles dahil sa mahinang signal. Pagkatapos ay kumuha si Marco ng sample ng lupa mula sa lugar at habang tinitingnan niya itong mabuti, ang lupa sa ilalim niya ay nagsimulang manginig at biglang gumuho, dahilan upang si Marco ay makulong sa ilalim ng lupa. Si Richard ay nagmamadaling lumabas ng rover upang tumulong, ngunit hindi siya makakita ng mabuti dahil sa usok. Ilang sandali matapos humingi ng tulong si Richard, dumating sina Charles at Lauren para iligtas si Marco. Sa tingin ni Richard ay patay na si Marco ngunit hindi sumang-ayon si Lauren at sinubukan na bumaba sa hukay, agad siyang pinigilan ni Charles at sinabi na ang hukay ay masyadong mapanganib sa kasalukuyan na kalagayan nito. Nagpasya sila na mananatili si Lauren sa pinangyarihan upang magbantay habang sina Charles at Richard ay babalik sa base upang kumuha ng tamang kagamitan sa pagliligtas. Sa base ay sinabi ni Kim kay Charles na gusto niyang ipahayag ang kanilang natuklasan. Sinabi ni Richard na namatay si Marco ngunit sa tingin ni Kim ay kasalanan nito ni Marco dahil sa hindi paggalang sa protocol dahilan para magalit si Richard. Nakipag-ugnayan ng grupo sa Mission Control na nakakita sa ulat at nagbigay sa kanila ng pahintulot na kunin si Marco anuman ang panganib. Bago umalis ay gusto ni Robert na pagsabihan ni Charles si Kim dahil sa kanyang pag-uugali dahil hindi kasalanan ni Marco ang pagkamatay niya. Ngunit sinabi ni Charles na ang bawat pagkakamali ng crew ay kanyang responsibilidad. Habang pabalik sina Charles, Rebecca, Robert sa site ay naghihintay si Lauren sa rover. Bigla niyang narinig na may pilit na pumapasok sa loob ng sasakyan at sinubukan niya itong sabihin kay Charles sa radyo, ngunit hindi niya ito marinig dahil sa bagyo. Nang sa wakas ay dumating ang koponan sa lugar ng paghuhukay, wala na si Lauren. Iniisip nila na nahulog siya sa hukay, kaya itinali ni Vincent ang kanyang suit sa isang lubid at bumaba. Nang malapit na siyang makarating sa ilalim, napansin niya ang isang microbial organism na tumutubo sa bato. Habang pababa siya ay mas lumalala ang pakiramdam niya at nagsimula siyang magpanik dahil naalala niya noong aksidente siyang nakulong sa Aurora.
Nang mapansin ito ay agad na hinailan ng iba ang lubid para maibalik siya sa taas. Si Vincent ay huminahon sandali at sinabi sa kanila na wala siyang nakitang tao doon. Pagkatapos ay tumingin si Robert sa paligid at nagulat nang makakita ng dalawang hanay ng mga bakas ng paa sa direksyon ng base. Ito'y nakakapagtaka dahil maaari naman silang sumakay sa rover. Tinawagan ng koponan si Kim upang sabihin sa kanya na maghanda para sa mga posibleng nasaktan, at sumagot naman si Kim na kung ang suot ni Marco ay nasira, maaaring siya ay dumaranas ng pinsala sa utak dahil sa kakulangan ng oxygen. Sa sandaling yun ay sinuri ni Richard ang sistema at nakita niya ang dalawang nilalang na 50 metro ang layo mula sa base. Habang sinusubukan ni Kim na makipag-ugnayan sa kanila sa radyo ay pumunta si Richard sa airlock para papasukin sila. Sa oras na ito ay nakita ni Kim ang isang kakaibang nilalang na dahan-dahan na papunta sa base. Binuksan ni Richard ang airlock at bumagsak si Marco sa sahig na nagpapakita ng butas sa kanyang helmet. Tinulungan siya ni Richard na tanggalin ito. Ngunit napaatras siya dahil sa gulat nang makita niyang mukha ng zombie si Marco. Biglang tumayo si Marco at kumuha ng electric drill para salakayin si Richard at sinaksak siya sa tiyan. Bumagsak si Richard ngunit nagawa niyang makakilos upang pindutin ang alarm. Nagmamadali si Kim papunta sa airlock, ngunit sa sandaling makita niya si Marco ay tumakbo siya palayo upang magtago sa ibang silid. Di nagtagal ay narating din ni Lauren ang airlock na nagpapakita na siya ay nagmukhang zombie na rin. Tiniis ni Richard ang sakit na nararamdaman at nagtagumpay na makapasok sa isa pang silid, at nilock ang pinto sa likod niya. Hinabol naman ni Lauren si Kim, na nagsimulang lumaban ng buong lakas laban sa halimaw na dating sundalo. Hindi nagtagal ay sumama sa kanya si Marco at ginamit ni Kim ang bawat bagay na nasa silid upang ipagtanggol ang sarili. Ang isa sa mga nilalang ay ininom ang likido na nasa sahig, kaya itinulak ni Kim ang isa at tumakbo saka isinara ang pinto. Bago mawalan ng malay ay nagawa ni Richard na magsabi ng mayday sa radyo. Nang makabalik ang iba ay sinabihan sila ni Charles na maghintay sa labas at siya ay mag-iimbestiga, para lang makita na sobrang gulo sa loob. Nakita niya si Kim habang sinisimulan ni Marco na sirain ang salamin na pinto, kaya inutusan siya ni Charles na magsuot ng suit habang sinusubukan niyang pigilan ang mga nilalang. Hindi nagtagal ay lumabas si Marco at sinubukan ni Charles na kausapin siya. Ngunit tila hindi na niya naiintindihan ang mga salita. Nang nakapagbihis na siya ay umalis si Kim sa base at tumakbo si Charles sa airlock, sa kanyang paglabas ay naabutan siya ng mga infected na astronaut at sinaksak siya sa balikat. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, lumabas si Charles at muling nakasama ang iba pa. Sinira nila ang pinto upang ikulong ang kanilang mga may sakit na kaibigan. Nagreklamo si Vincent ngunit ipinakita sa kanya ni Kim ang mga mukha ng mga nilalang habang sinasabi na hindi na sila tao. Tumakbo ang grupo para magtago sa greenhouse at sinubukan ni Rebecca na gamutin ang sugat ni Charles kahit na hindi siya isang doktor. Napagtanto ni Charles na siya ay mamamatay na at nalulungkot dahil hindi niya matandaan kung ano ang hitsura ng kanyang pamilya, kaya't hiniling niya sa kanyang mga kasama na sabihin sa kanyang pamilya na sila ay nasa isip niya. Sa oras na yun ay biglang hinawakan ni Charles si Robert sa leeg, kaya kinailangan nila siyang hilain pabalik at sinubukan na pakalmahin. Ang desperado na si Vincent ay pinigilan si Charles hanggang sa nahirapan na siyang huminga. Pagkatapos ay sinabi ni Charles sa kanila na hindi na sila makakauwi at biglang nawalan ng malay. Sa tingin ni Vincent ay patay na siya, ngunit agad na itinali ni Kim si Charles sa mesa kung sakali na muling mabuhay ang kanyang katawan tulad nina Marco at Lauren. Dahil hindi komportable sa kanyang nakikita, tinakpan ni Vincent ng kumot ang katawan. Habang pinag-uusapan kung ano ang gagawin, tiningnan ni Vincent ang katawan sa ilalim ng kumot at nakita na kumakalat na ang impeksyon. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng pagsabog sa labas kaya tumingin sila sa monitor upang matuklasan na ang mga infected na astronaut ay nakatakas sa pamamagitan ng paggamit ng pampasabog. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa dome at nagsimulang kumatok sa pinto kasabay ng pagyanig ng katawan ni Charles ng ilang segundo. Gusto ng koponan na makipag-ugnayan sa istasyon ng kalawakan ngunit ang komunikasyon ay hindi gumagana. Kaya nagboluntaryo si Vincent na pumasok sa pipe ng oxygen upang makabalik sa base at ayusin ang sistema. Pagkaalis ni Vincent ay kumuha si Rebecca ng sample ng dugo ni Charles at napansin niyang nahawaan na din siya. Makalipas ang ilang minuto, huminto si Vincent sa pagkilos dahil nagkakaroon siya ng panic attack habang naaalala niya ang nangyaring aksidente sa space station. Gamit ang radyo, tinulungan siya ni Rebecca na huminahon sa pamamagitan ng pagsasabi na lahat ng tao sa koponan ay natatakot din. Nang makarating siya sa base, nakakita siya ng dugo sa buong lugar ngunit bumaba pa rin upang magtrabaho. Pagbalik kay Rebecca,
Iniisip niya kung ang mga antibiotic ay maaaring mapatay ang bakterya at tinurukan si Charles ng solusyon. Ang katawan ni Charles ay agad na nagsimulang manginig, kaya naisip ni Rebecca na maaaring nilalabanan niya ang impeksyon. Gayunpaman, sinabi ni Kim na ang paggalaw ng katawan ay natural na reaksyon. Sa sandaling huminto sa paggalaw ang katawan ay kumuha si Rebecca ng isa pang sample ng dugo at natuklasan na hindi na dumarami ang bakterya, ibig sabihin ay hindi nalulunasan ng solusyon ang bakterya at sa halip ay pinapabagal ito. Ibinuhos ni Kim ang solusyon sa isang decontamination spray para magamit laban sa mga nilalang. Samantala, nakipag-ugnayan si Vincent sa Aurora ngunit bago pa niya masabi sa kanila ang tungkol sa sitwasyon, namatay na ang kuryente. Sinuri ni Robert ang monitor at napansin ang kanilang mga may sakit na kaibigan ay babalik na sa base dahil hindi nila masira ang mga pintuan ng dome. Nag-usap ang koponan na tanggalin ang lock ng pinto upang akitin ang mga nilalang sa airlock at may spray sa mga ito ang antibiotic. Sa sandaling pumasok ang isa sa mga infected na astronaut, ang spray ay na-activate at ang nilalang ay bumagsak sa sahig na nanginginig. Sa kasamaang palad, natuklasan ni Rebecca na ang epekto ay pansamantala lamang dahil ang bakterya ay nagsisimula ng magkaroon ng resistensya sa gamot. Si Vincent ay naglalakad na upang ayusin ang kuryente at doon ay nakatagpo niya ang infected na si Richard, ngunit hindi siya nag-atubili na paluin ang ulo nito gamit ang kanyang flashlight. Kahit anong palo niya sa nilalang ay hindi ito nasasaktan kaya tumakbo siya papunta sa oxygen pipe at gumapang pabalik. Hiniling niya kay Rebecca na buksan ang panel habang binabalaan sila na hindi niya natakpan ang kabilang dulo ng tubo. Ang iba ay nagsuot ng helmet bago hinila palabas si Vincent, pagkatapos ay kumuha si Kim ng 2 bote ng antibiotic at ibinato kay Richard na hindi man lang natakot. Si Vincent at Rebecca ay tumakbo upang buksan ang airlock, umaasa na makakatakas. Sa sandaling yun ay napansin ni Robert na ang katawan ni Charles ay nagsisimula ng mabuhay, kaya tumakbo rin siya at nilock ang pinto sa likod niya na iniwan si Kim upang mamatay sa pag-atake ng mga nilalang. Nang makarating siya kina Vincent at Rebecca, sinabi lang niya na hindi nakaligtas si Kim. Sa airlock ay nagsisimula ng tumayo ang nilalang na sinabuyan nila ng antibiotic kaya sinipa ito ni Robert sa sobrang galit. Pagkatapos, sa wakas ay nabuksan na ng 3 ang airlock at tumakbo palayo, ngunit sa kanilang paglabas ay sinaksak ng kanilang may sakit na kaibigan si Rebecca sa binti gamit ang gunting. Sa kabutihang palad, ang mga tripulante ay sapat na mabilis upang maabot ang rover at tinurukan ni Vincent si Rebecca ng isang antibiotic, umaasa na makakatulong ito sa kanyang katawan na labanan ang bakterya. Ang grupo ay umalis sa rover, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay napagtanto nilang wala silang sapat na kapangyarihan upang maabot ang landing site. Kailangan nilang maglakad doon, na hindi magawa ni Rebecca dahil sa kanyang sugat. Naisip ni Vincent na dapat nilang dalhin si Rebecca sa base upang gamutin ang kanyang pinsala, ngunit naisip ni Robert na dapat nilang iwanan siya dahil siya ay infected na din. Itinuro ni Rebecca na maaaring infected din si Robert dahil hinawakan ni Charles ang kanyang leeg, ngunit binago ni Robert ang paksa. Naalala niyang may isa pang rover sa excavation site, kaya doon na lang sila tumungo. Sa sandaling marating nila ang tamang lugar, naglakad si Robert sa kabilang rover at pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Vincent sa radyo, na sinasabi sa kanya na iwan si Rebecca. Tumanggi si Vincent, kaya nag-iisa si Robert. Lumabas si Vincent para pigilan siya pero huli na ang lahat. Ang masaklap pa nito, nakita niyang sinusundan sila ng mga infected at papalapit na, kaya pinaandar ni na Vincent at Rebecca ang rover sa sandstorm sa pag-asang mawala sila. Iniisip ni Vincent na magkakaroon sila ng sapat na kapangyarihan upang makarating sa landing site sa umaga kapag na-charge ng araw ang mga baterya ng rover. Samantala ang Aurora ay umalis mula sa istasyon ng kalawakan at tumungo sa Mars. Sa umaga, nagising si Vincent at nakahanap ng mensahe mula sa istasyon ng kalawakan, na nagsasabi sa kanila na isang rescue team ang darating. Sinubukan ni Vincent na tumugon sa mensahe, ngunit hindi siya marinig ng space station. Pagkatapos ay napagtanto niya na iniwan ni Rebecca ang rover, kaya sinimulan niyang sundan ang mga yapak nito. Sa kalaunan ay nahanap niya siya, ngunit sinabi sa kanya ni Rebecca na manatili sa likod dahil nararamdaman niya ang impeksyon na nagkakabisa na. Desperado na iligtas siya, tumakbo pa rin si Vincent sa kanya, kaya tinanggal ni Rebecca ang kanyang helmet at namatay sa kawalan ng hangin. Sa loob lamang ng ilang minuto, muling nabuhay ang kanyang katawan at inatake si Vincent, na lumaban sa kanya upang pigilan siya. Nakiusap si Rebecca sa kanya na tapusin ang mga bagay para sa kanya, kaya pinili ni Vincent ang awa at hinampas ang kanyang ulo ng bato.
Ilang sandali pa, nakita ni Vincent ang aurora na papalapit, kaya tumakbo siya sa landing site. Sa kasamaang palad, mayroon ding tatlong nilalang na papunta doon kaya sinubukan ni Vincent na balaan ang aurora na huwag buksan ang hatch. Ngunit hindi nila ito marinig dahil sa interference ng bagyo. Sa sandaling lumabas ang rescue team, sinasalakay sila ng mga nilalang at pinatay, at ang kanilang mga hiyawan ng takot ay maririnig ni Vincent sa radyo. Tuloy-tuloy pa rin siya at nakita ang mga nilalang na kumakain sa rescue team, dahilan para hindi siya mapansin ng mga ito. Mayroon ding isang katawan na nabubulok sa pinaka-nakakakilabot na mga estado. Pagkatapos ay pumasok si Vincent sa barko at pagkatapos i-lock ang pinto, nakita niya si Robert na nakaupo. Alam pa rin niya ang sarili, ngunit nakakakita na si Vincent ng mga senyales ng impeksyon at sinabing hindi nila maaaring ipagsapalaran na dalhin ang virus sa mundo. Mabilis siyang inatake ni Robert at nagkaroon ng away kung saan sinaksak ni Robert ang helmet ni Vincent. Pagkatapos ay sinubukan ni Robert na paliparin ang barko, ngunit kinuha ni Vincent ang kutsilyo at sinaksak siya pabalik. Habang ang barko ay nagsimulang lumipad ng mag-isa at nanginginig ng husto, ang mga lalaki ay patuloy na naglalaban at si Vincent ay paulit-ulit na na-headbutt si Robert hanggang sa siya ay tumigil sa paggalaw. Sunod niyang tinanggal ang kanyang helmet na may mantsa ng dugo ni Robert at binuksan ang hatch, pinalabas ang katawan ni Robert sa kalawakan. Sa ilang segundo kung saan siya nahihirapang huminga, naisip ni Vincent na inaalo siya ni Rebecca. Pagkatapos ay nagpadala ng mensahe si Vincent sa istasyon para sabihin sa kanila ang lahat ng nangyari. Alam niyang may posibilidad na na-infect siya, kaya ipinaliwanag niya ang kanyang plano na ibagsak ang barko sa Mars sa sandaling mapansin niya ang anumang sintomas. Patuloy na lumilipad ang barko habang naghihintay ng tugon. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!